Isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. So, samahan niyo na naman ako para magbigay ng panibagong house tour sa isa sa bagong house natin dito sa May Imus, Cavite. Isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. So, samahan niyo na naman ako para magbigay ng panibagong house tour sa isa sa bagong house natin dito sa May Imus, Cavite. So, yung subdivision na to ay exclusive subdivision, no? At talagang masasabi natin na secured yung area na to. Alam niyo ba kung saan yung area ng project naman na ito? Ito ay located dito sa May Imus, along Aguinaldo Highway lang to. Kaya doon sa mga naghahanap ng property na malapit sa Metro Manila, tamang-tama ito sa inyo. Yung mga malalapit na mga establishment dito sa lugar na to, ay nandiyan yung SNR Imus, nandiyan din yung Imus Doctor sa may tabi lang ng ating main entrance gate. Yung City Mall Imus, makikita na natin yan, nandiyan lang sa may Aguinaldo Highway. Yung Robinson Imus, nandiyan lang din yan, malapit lang. And sa mga naghahanap ng supermarket na malapit din dito, nandiyan yung kanyang SM Hypermart. Meron din tayo ditong Central Mall sa may Salitran. And yung mga school na malapit dito sa area na to ay nandiyan yung Lasal Dasma. Nandito din yung Emilio Aguinaldo na college. So, and then yung sobrang lapit lang ito sa mga school dito sa lugar na to. Kung saan makikita natin itong bagong bahay na ito. Samahan niyo po kaming muli para ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong single attached na house and lot dito sa May Imus, Cavite. Tara, let's go! Yung, bago natin pasukin pala itong house na to, is yung mga amenities dito sa loob ng subdivision na to. Meron tayo ditong playground, meron din tayo ditong clubhouse, swimming pool, basketball court, tennis court, at yung jogging path kasi makita nyo naman napakalawak ng area. And 24-hour security yung subdivision na to. Yung main entrance natin is along Aguinaldo Highway lang. At itong single attached house and lot na to, meron tong lot area na 150 square meter. Yung total developed area nito ay nasa 199.67 square meter. At meron tong 4 bedrooms, 4 toilet and bath. Doon sa baba, meron ditong powder room, service area, lanay, porch area, at meron tayong 2 car garage. Tara, samahan nyo na ako, tingnan natin kung gaano kaganda yung loob ng bagong bahay na ito. Okay, bago tayo pumasok sa loob, so mapapansin nyo, naka-gate na tayo. So, di na kayo mahirapang mag-install ng gate. Kung ano yung makikita nyo dito sa video na to, ito na mismo yung turnover natin. So, naka-ready na rin yung ating doorbell. At yung aming trademark, no, ito yung vintage na mailbox. Ayan. So, mapapansin nyo, may mga design tayo na nilagay dito. Ito, tiles to. At may mga ilaw na rin. And then yung ating doorbell at yung naka-cover siya para hindi siya mabasa. So meron na rin tayong number. Tara, tingnan natin yung loob. So nandito tayo ngayon sa may porch area niya. Kung saan makikita natin yung space na to for our pocket garden. So meron na tayong 2 nakatanim na dito. Nakalimutan ko lang kung anong tawag dito sa halaman na to. Pero kasama na to sa turnover natin. Ayan. And dito, meron tayo ditong na-installed na tubular na parang pang partition niya. And yung side na to makita nyo, tiles talaga yung ginamit natin dito sa wall.
para yung design niya na accent wall. So, meron tayong drainage doon. Dalawang drainage, meron tayong gripo doon sa side na yon. So, dito yung kanyang parking o yung kanyang dalawang car garage. Kasya dito, no? Yung isang SUV at sedan. So, kung tatlo naman yung sasakyan mo, pwede ka naman mag-park doon sa labas natin. So, dito, meron tayo ditong storage kung saan pwede nating lagyan ng mga gamit natin. Ayan. So, medyo maluwag yung space niya dito sa kanyang storage. Ayan. At least, di ba, yung mga gamit, yung mga excess gamit natin, pwede nating ilagay. So, dito sa side na to, nandito naman yung kanyang panel, no, ng cable at saka yung provision ng pipe sa ating internet. So, dito lang siya ini-install. So, ready na siya. So, mapapansin nyo ng lawak ng kanyang garahe. So, dito sa area na to, ito yung way na papunta doon sa kanyang service area. Tara. So, ayan, meron pa tayong space dito na pwede natin pagtamnan na ayan, mini pocket garden. Yung iba naglalagay ng hangin, yung nakahang na mga halaman. So, para dito sa area na to, para mas maganda siyang tignan. And, syempre, meron na rin tayong kasama na 700 liters na water tank, no? Inca, yung kanyang brand, na kung saan pwede rin tayong maglagay ng booster pump para mas lumakas yung pressure paakyat. So dito yung kanyang provision kung saan pwedeng isaksak yung kanyang booster pump. Ayan. Ito yung kanyang service area. Meron tayong laundry area. Tsaka kung gusto mo na mag-extend ng dirty kitchen, so pwede mo naman siyang i-enclose. At least, diba, meron kayong setback na service area sa likod na pwede nyo siyang gamitin, no? Kasi mapapansin nyo dito sa kanyang flooring, naka-tiles na siya ng 60 by 60. So, dito yung kanyang another way, papunta doon sa loob. So, dito, ito, wash area. So, dito naman, yung kanyang lanay area. Ayan, kung saan meron ding way papunta doon sa loob. Sliding, yung ating lanay area. Taas ng kanyang house, no? Ang ganda. Tsaka ang hangin dito sa area na to. So, tara doon natin ulit umpisahan sa pinaka main entrance, yung pag-check ng loob ng bahay na to. Tara, let's go. Welcome to your new home. Ang ganda, no? So, yung entrance natin, ito, yung main door na ginamit natin ay solid wood. No? Color white yung kanyang kulay. Tapos mapapansin nyo, naka-quick set na tayo na digital na door lock dito. So, kung nakalimutan nyo naman yung combination, meron naman siyang manual. Ibigay naman natin yung kanyang manual para ma-restore siya, ma-reset. So, ang ganda. So, dito ngayon yung kanyang electrical circuit breaker panel, kung saan makikita nyo talaga na safe yung ating electrical dito. Ayan. GE yung brand. So, itong location na to, ito yung kanyang living area na mapapansin nyo, no? Sobrang luwag. Ayan. Meron tayo dito sa side na to na naka-propose na ng aircon provision, no? May butas dyan. Pang split type na aircon na kakabit natin dito. Ayan. So, ang lawak ng space. Ito yung kanyang proposed dining area. Ayan, ito kasi yung papunta dun sa kanyang lanay area kung saan nakita natin kanina. At ito, meron tayo ditong design na accent wall. Ayan, pwede kayo maglagay ng mirror. So, meron nang nakaabang dito na electrical outlet, meron din doon. So, dito sa ating harap, sa may living area, meron na rin tayo nakaabang dito na pang cable. Ayan, so propose natin, dito natin nilagay yung kanyang TV, yung malaking TV. Yung ground floor natin, meron tayo ditong powder room. Ayan. Yung sa powder room natin, mga branded yung kinabit natin dito na mga materials. Ito, Posy. Tapos ito, meron tayo naka-install na mirror. And yung tiles na ginamit natin dito ay glossy. So, ito yung ating powder room. 60 by 60 yung ginamit natin na tiles sa ground floor niya. Ayan, solid wood yung kanyang pinto. So, ito yung kanyang kitchen area. Ayan.
yung kanyang mga cabinet, no? Ang ganda ng mga materials na ginamit natin. Ito yung granite na gray finish. And ito, yung kanyang mga hanging cabinet. Ito yung kanyang sink. At mapapansin nyo, yung hindi natin tinipid yung mga materials na ginamit natin dito sa lahat ng project natin dito sa loob ng Imus subdivision na to. So ito yung brand niya, is branded yan. And yung ating mga cabinet, meron na tayong naka-install na strainer. Ayan, do not close. Ayan. Alam nyo ba na yun, yung parati natin sinasabi na yung mga nauna naming house tour, isa lang naman ang nag-develop nito. So, 43 years na sila nag-build ng house, kaya talaga masasabi natin na trusted na natin yung nag-develop ng mga house na ina-house natin dito sa loob ng subdivision na to. So, dito sa ground floor, meron tayong isang room kung saan ay pwede siyang pang elderly room, pwede rin siyang guest room, or kung meron kang maids, ay pwede siya dito. Dito sa kanyang room dito sa baba, sa ground floor, meron siyang provision for aircon na window type. Kasya na dito mga 1 horsepower. Ayan. And ito, meron tayo dito sliding na window. At meron ng kasamang cabinet. Modular cabinet. At syempre, meron siyang sariling toilet and bath. Ayan. Kung kayo may mga elderly room, tamang-tama din ito. Ayan. So ito, nakapartition na yung ating shower area. At yung ginamit natin na mga materials dito ay posy. And may nakaisala tayo ng mirror. Ang ganda ng combination ng kanyang tiles. So 60 by 60 pa rin yung ginamit natin dito sa buong ground floor na to. Yan, ganda. So lawak ng kanyang living area, dining area. So ito yung way na to, dito yung way na to, yung papunta dun sa kanyang service area. So dito sa aking kanan yung kanyang laundry, dito naman yung papuntang lanay area. Ganda nito. Yung mga materials na ginamit natin. At ito, naka-mosaic na tiles siya, yung design. Ganda, no? Nice. Ang taas ng kanyang ceiling, ha? So, natapos na natin yung ground floor. Tingnan natin yung second floor kung saan makita natin yung tatlong rooms niya. Tara, samahan niyo, kaakitin natin. Mapapansin nyo, no, yung ating stairs. Wood yung ginamit natin na steps. Apitong wood, kaya alam natin na magtatagal talaga to. Tapos itong handrails ay wood ito, tapos ito yung steel niya. Tubular steel. So, apakatibay, oh. Hindi gumagalaw. Eh, dito meron tayo ditong owning window. Ayan. Ganda, no? Yung mga ginamit natin ng mga 62 para sa owning, kaya alam natin maganda. So, ito yung kanyang ceiling. At mapapansin nyo, napakataas ng kanyang ceiling. No? At meron din tayo dito another sliding na window. Ito, kung saan ito, meron siyang parang yung sunlight. Kung maglalagay ka dito ng curtain at gusto mo magkaroon ng sinag ng araw sa loob para medyo tipid ka sa kuryente, open mo lang siya. Ayan. So, ang lapad nung kanyang stairs. Kasi yung iba kasi, pag akyat, sobrang sigip eh. Ito talaga makita nyo ang lapad. So, nandito na tayo ngayon sa second floor, kung saan nandito yung tatlong room. Yung master bedroom sa aking harapan, yung bedroom 1 and bedroom 2. At meron tayong isang common na toilet and bath dito sa second floor. Unahin muna natin itong bedroom number 1. Yan, makita nyo, ang ganda, ang lawak nung kanyang room. So, dito meron na tayong naka-installed na vanity. At meron siyang mirror, vanity mirror. At meron na rin tayong cabinet. No, modular cabinet na naka-installed. Gamit na lang, no, ang dadalhin. So, dito, yung provision natin na window type na aircon. Ayan, nakaabang na rin yung kanyang saksakan. At dito, meron tayo ditong owning na window. Owning yung palabas, no? Palabas yung kanyang bukas. Naka-screen na rin tayo para safety sa mga insect na mga maliliit. So yung ating flooring, ito yung HDF na kinabit natin dito. Kulay light brown yung ating flooring. So ito mga nakaabang na yung telephone wire, meron tayong saksakan dito. Eh mapapansin nyo dito sa aking kabilang side, dito yung sliding niya
na window. Ayan, para kung nagtitipid ka, ayaw mag-aircon, i-open mo lang siya. Kasi napakahangin. Ganda. Ang ganda ng view sa likod. Tara, tingnan natin yung kabilang room. Yung door na ginamit natin dito, solid wood din siya. Ayan. Dito sa aking kanan, kasi pag akit mo ng hagdan, yung dito sa, yung unang natin pinasok na room, ito yung bedroom 1, ito yung bedroom 2. So, yung bedroom 2 natin is malaki din yung kanyang space. So, meron na rin tayo ditong cabinet. At meron tayo ditong vanity. Ayan. So, meron siyang mirror. Ito yung kanyang ilaw. Meron siyang saksakan dito. Meron siyang divider. At ito, meron isang owning na window dito. At dito sa kabilang side, nandito yung kanyang sliding na window. At meron na rin siyang window screen. Ang hangin sa labas. So, ang lawak, no? Ang lapad ng kanyang room. Ganda. Tapos yung ceiling, ang taas din. And dito yung ating proposed na pwedeng ilagay yung ating TV kasi nandito yung kanyang cable, ready na yung saksakan. So, pwede mo lagay dyan ng malaking TV. Ayan. Ganda, no? So, same pa rin yung door na ginamit natin. Sa lahat ng mga pito dito sa room is isang klase lang din. So, meron tayo ditong provision na aircon na window type. Ito. At nakaabang na rin sa kanyang saksakan. Punta na natin ngayon yung master. Oy, bago pala tayo pumunta ng master, ito yung kanyang common toilet and bath. Para doon sa dalawang room. So, mapapansin nyo, yung kanyang shower, naka-enclosure na. Ang ganda. Makita no, yung materials talaga na kinabit natin. Hindi siya mga ordinary materials kasi mga branded. Like ito, Posey yung ating bowl. At yung ating telephone shower, kita nyo ang ganda. Tapos meron na rin tayo dito nakaabang na provision for heater, single point water heater. Yung ating abang ay yung kanyang saksakan. Ayan, combination ng white and brown, light brown yung cutting tiles. Ganda. Ito, meron tayo ditong mirror at meron tayo ditong owning na window. Pinaka-exhaust natin kung gusto nyo i-open siya. Ganda nito So, ito na yung kanyang master bedroom. Same pa rin ng door yung ginamit natin na materials. So, yung master bedroom niya, ang lawak niya, ang laki ng space. So, nandito yung kanyang cabinet. Ayan. 3-door na cabinet. So, meron tayo ditong design na accent wall. Usong-uso yung mga ganito. No? Halos karamihan ng mga bahay na hinausog natin. Meron ganito. PVC kasi ito. Kaya, ang tatagal siya. Tapos dito, ito may design siya. Ito, concrete wall to Tapos nandoon yung kanyang provision for split type aircon. So, ayan yung butas niya. Ganda. Ang napapansin nyo, lahat ng ina-store natin ngayon, yung mga ganito ng design. So, ito kanya, vanity area. Vanity. Ayan. Halos lahat ng room natin, meron ganitong vanity. Tapos ito divider. At ito yung kanyang sliding na window. Saan ito yung harap ng house natin. Makikita nyo ang ganda ng environment. Yung master bedroom niya, ito meron natin tayong provision na yung telephone, yung wire, cable wire. Tapos ito pwede natin lagay yung TV natin dito. And ito yung kanyang pinaka toilet and bath. Makita nyo ang lawak, ang ganda, luwag. Ayan, so ito yung kanyang owning window, exhaust. So, meron tayo ditong bathtub. No? And ito yung kanyang gripo, ang ganda. So, ito meron ditong telephone shower. Ito meron tayo ditong hawakan, handle. Ito lagay ng towel. Meron pa ditong isa. At yung ating shower area, naka-enclose na siya. Ito ay glass type. Pero mapapansin nyo, hindi siya takaw space. Ayan. Tapos yung ating shower, ang ganda. And ito, Porto. Branded din naman yung kinamit natin. Ito kasi, hindi nakalagay yung bidet niya. Pero once na turn over to, tsaka lang natin ilalagay yung kanyang bidet.
So meron tayong dalawang owning window dito. At ito meron na naka-install na mirror. Ang ganda nito. Pati yung mga tiles na ginamit natin, ito yung gray na ano. Ganda, no? Ang ganda ng kanyang master bedroom. Yung size talaga, makita nyo, proportion na proportion. So, pwede dito, queen size na bed. Kahit king size, kasya din naman. Pero syempre, di ba pag mga master, queen size lang ang ginagamit natin. Ayun, natapos na naman natin yung panibagong house tour natin dito sa bagong house na to na ino-offer natin dito sa May Imus. Yung buong detalye pala, lalagay namin dyan sa description. Kung may mga question kayo, andyan yung aming mga contact number sa baba. Ayan, para doon sa mga ibang detalye, kung paano siya i-reserve, kung magkano yung price, at yung full details ng bahay na to, lalagay namin dyan sa full description dyan sa baba. Yun, kung bago ka pala sa aming channel, huwag niyo mong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, pahit na rin po ng notification bell para lagi kayong updated doon sa mga bago naming house tour. So once again, my name is James De La Rosa. I'm a property advisor from H&H Real Estate Marketing. Nagsasabing thank you so much and thank you for watching. Bye!